deserve all the glory, Lord. Hallelujah.
You're the same God, hallelujah. You're the same God today, and the same God tomorrow. Help me see the victory you already see. Let my faith be today what it will be tomorrow. When I see the victory you already see. Oh, Jesus, I believe. Oh, we need a miracle. You are the miracle maker, the God of the impossible. There is no power greater, exceeding abundant. Beyond our faith, we call on your name, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. By the power of your name and all your glory, the sick are healed, the soul is saved, the battle has been won. On your promise I stand, and in faith I believe it. And what I pray in your name is already done. Oh, let your will be done. Oh,
yesterday, today, and forever. You do not change, Lord. You are faithful then. You are faithful now, and you will remain faithful, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito, O Diyos. Patuloy namin pinapalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Ang aming pasasalamat, ang aming papuri at pagsamba, O Diyos. Tinataas namin sa iyo at patuloy ka namin pinanakila, pinupuri at pinaparangalan sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Sige, tayo po'y mananalangin bago po tayo magsimula. Kaya lang may nakita ko akong bagong mukha. Hello brother, what's your name? Ha? Hiljun. Okay, welcome to the family of God. Good morning po sa mga nanonood ng live. Today is the day that God has made to rejoice and be glad because God is good. God is faithful. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po manalangin, dakilang Diyos. We worship you, we honor you. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay, na gumagawa ng mga himala. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang Diyos ng kahabagan. Ikaw ang Diyos, higit sa lahat, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, palapakan po natin ang Panginoon. Okay, so nire-remind ko lang po yung mga new gen. Mamaya may meeting kayo kay Teacher Roda. Siya na ang bago niyong leader. Bata pa, hindi po matanda. Ayaw nila ng matanda. Okay. So, today is February 8. Happy Valentine's Day. Sino naman mga Valentino? Okay. So, lahat po tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. At talaga naman yung dalawa, talagang nagtinginan. Okay. So, ngayon po, hindi po Valentine's Day o pag-ibig sapagkat ang mga Kristiyano po ay lagi pong umiibig. Ang tawag po natin doon, hindi Valentine's Day, kundi Heart's Day. Okay. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang tungkol kay Lazarus. Okay, our topic, where is God when things are falling apart? Our subtopic, God is working even sometimes things are incomprehensible. Ang tanong po rito, nasaan ang Diyos kapag ang mga bagay ay sa tingin natin ay pangit? O nasaan ang Diyos sa mga panahon na kung saan tayo po'y nakakaranas ng mga pagsubok? Subtopic po natin, ang Diyos ay gumagawa kahit minsan sa tingin natin ang mga bagay ay hindi natin lubos na maunawaan. Our text is John 11 verse 1 and following. Pag sinabi po natin verse 1 and following na double F, ibig sabihin babasahin po natin yung mga sumusunod na talata. Pag sinabi naman natin
John chapter 11, verse 1, letter F. Isa lang pong F, ibig sabihin, babasahin po natin yung kasunod na talata lang. Okay, may natutunan? Okay, so, basahin po natin, John 11, verse 1. Okay, may mga lalakdawan po tayong talata. Dito ko na lang po basahin. John chapter 11, verse 1. Now a man named Lazarus was sick. Sino ang may sakit? Hindi po ako. Pinagaling na po ako ng Panginoon. Okay. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Verse 3. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Sabi po doon sa verse 2, si Mary, na kapatid ni Lazarus, siya po yung nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus habang siya po ay umiiyak at ito po yung pinupunan ng kanyang buhok. Okay. Verse 4. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Verse 6, so when he heard that Lazarus was sick, stayed where he was 2 days more. Sa verse 5, I will paraphrase, Jesus loved Martha and Lazarus kasi sila po ay mga magkakaibigan. Okay. So, mamaya na po natin ipagpapatuloy ang pagbabasa ng mga talata sapagat mahaba po ito. Baka matapos pa ang oras, nagbabasa lang po tayo ng talata. Okay, good morning po sa nanonood at magre-replay po mamaya. Okay. Ang sabi po sa ating topic, nasaan ang Diyos? Noong panahon na nakakaranas po tayo ng karamdaman o mga matitinding pagsubok. Where is God when things are keep getting worse? Yung po bang panahon na para bang wala na eh. Parang end of the road. He is with us. That is the truth. Nasaan ang Diyos nung panahon na kailangan natin siya? The truth is, Jesus is always with us. He is our Emmanuel. Siya po ay lagi nating kasama. And He is always for us. Bilang anak ng Diyos, tayo po ay para sa Diyos. Kahit po anong mangyari. And one day, we will see how He has used our pain and losses to accomplish far more than we ask or imagine. So yung pong mga sakit o mga pagsubok na nararamdaman natin, na minsan parang walang-wala na po tayo, ito po'y gagamitin ng Diyos, isang magandang bagay na hindi po natin lubos na maintindihan. We must understand that every time we suffer loss, God is preparing us for something greater. Sabihin po natin, God is preparing for us for something greater. God is preparing for us for something greater. Amen. So inihahanda tayo ng Diyos sa isang mas malaking bagay, mas mainam na bagay. Ang example po nito ay si Joseph. Si Joseph po ay
kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Ano ba? Ibinenta o inihulog muna sa balon, ibinenta. Subalit si Joseph po ay pinagpala ng Diyos from bibinenta, tumira sa Pharaoh, pero pagdating niya po dun sa palasyo, siya din ay pinagbintangan, siya po ay nakulong from prison to palace. Sabi po sa Genesis chapter 50 verse 20, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive." So sabi ni Joseph, masama yung layunin nyo, masama yung ginawa nyo, pero hinayaan nyo ng Diyos sapagkat meron siyang mas higit na magandang bagay na gagawin hindi lamang sa pamilya ni Jacob, kundi sa lahat ng sangkatauhan, at alam po natin kung ano ang kwento. Amen? Hindi po si Joseph ang ating subject. Sino nga ang namatay? Yun, si Lazarus. Hindi po yung katabi nyo. Okay? Next. Roman number 1. Actually, naituro ko na po ito. Naituro ko na po ito 2 years ago. Kung kayo po'y matandahin, okay, Roman number 1, God delays was intentional or deliberate. Mapapansin po natin sa kwento, verse 4, dumako po tayo sa verse 4, "But when Jesus heard this, he said, 'This sickness is not to end in death, but for the glory of God, so that the Son of God may be glorified by it.'" Verse 6, "When he heard that he was sick, he then stayed 2 days longer in the place where he was." Nung sinabi po kay Jesus na si Lazarus ay may sakit, ano ang sabi niya? Hindi ito hahantong sa kamatayan. At sa verse 6, sa halip na siya po'y pumaroon sa Bethany, ano pong ginawa ni Jesus? Nagstay pa po siya ng 2 days. So, Roman number 1, God delays was intentional or deliberate. Yung pong nahuli po siya, o naantala po yung pag-alis niya, ito po'y kanyang ginawa. Ito po ay talagang ginawa niya. This is not a coincidence. Why? Because God's timing is never too late, yet never too early. God's timing is perfect. Amen. It is exact time, no more, no less. Ang panahon po ng Diyos ay hindi natin panahon. That's why God said, "My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts." Yung ating pong kaisipan ay hindi kaisipan ng Diyos. Mas mataas po ang kaisipan ng Diyos. Yung ating pong paraan ay hindi paraan ng Diyos. Kaya wag po tayong magmamarunong. Pakisabi sa katabi, huwag kang magmamarunong. Yan, gulungan mo lang po. Yan. Huwag po tayong magmamarunong sa Diyos. Jesus stay away from them and allow them to went through pain, sorrow and heartbreak, anguish, weeping, grieving, and crying. Hinayaan po ng Diyos na sila po ay makaranas
ng kapighatian, kalungkutan, anong heartbreak, kabiguan, at mga pag-aalala, pag-iyak, pagdadalamhati. Hinayaan po ito ng Panginoon. Amen. May mga pagkakataong hinahayaan po yun ng Diyos upang makita po natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen. Nung ako po'y nagkasakit, never ko pong tinanong ang Diyos, Lord, kasama ba kita? Hindi ko po siya tinanong. Kasi alam ko, kasama ko po ang Panginoon. Pero tinanong ko po ang Diyos, noong si Hana na ang nagkasakit, kasi po tayo mga nanay, okay lang tayo magkasakit. Huwag lang po yung ating mga anak. Tama? Sabi ko, Lord, bakit pati ba naman si Hana? Sana ako na lang. Kaya sabi ko, anak, hindi ako papayag na hindi ka magpa-laboratory. So tinanong ko pa, Diyos, bakit si Hana? Pwede ba ako na lang? Kasi po tayo mga nanay, meron po tayong pusong matiisin. Amen? Matiisin po tayo alang-alang sa ating mga anak. Sa verse 17, ito po yung masaklap. And when he came, funeral was over. Hinayaan po ng Diyos na natapos na yung pagdadalamhati, at hinayaan ng Diyos na nailibing na. Lazarus was already in the tomb for 4 days. Amen. Noong unang panahon, hindi pa po uso yung imbalsamo. Wala pong embalmment noon. Ang ginagawa nung pag namatay ka, bubuhusan ka po ng ipabango, insenso. Insenso po, parang frankincense. And then, pupuluputan ka po mula ulo hanggang paa ng kulay puti. At saka ka po ililibing sa kuweba. Hindi po nanuso yung may mga taol, pagkatapos huhukayin, ilalagay 6 feet below the ground. So ito po ay nilalagyan din ng bulak sa ilong. Okay? So diyan po kinuha yung mga mami. Diba yung may mga kwento na mami o kaya yung mga zombies. Okay. If Jesus did not let them suffer that anguish, pain, and sorrow and heartbreak, they would have missed the greater miracle. Kung hindi po hinayaan ng Diyos na sila'y makaranas ng mga pagdadalamhati at kapigatian, hindi po sila makakaranas ng greater miracle, the greater joy of resurrection that would touch every life, the community, the nation, and the world. So hinayaan po ng Diyos na mangyari yung kamatayan ni Lazarus at hanggang ito po ay mailibing ng 4 na araw. Saka po dumating ang tulong. Siguro isipin natin, huli na. Sabi ng magkapatid, huli na, patay na, wala na. But Jesus is never too late. He is never advanced. He is on time because God's timing is perfect. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpak po sa Diyos na buhay. He deserves the highest praise. The greater joy, the greater miracle, na kung saan ito po'y mararanasan ng sangkatauhan, yung pong muling bubuhayin ang mga patay.
yung pong binuhay ng Diyos si Lazarus, this is an example na ang tao po ay kahit mamamatay, siya ay muling mabubuhay. And the greater example is in 1 Corinthians chapter 15 na kung saan si Jesus mula sa mga patay ay muling nabuhay. Sapagkat ang resurrection po ay si Jesus lang po ang nakaranas, hindi po si Lazarus. Ang tawag po doon nung si Lazarus ay binuhay ni Jesus is not resurrection. Why? Because Lazarus, when he died, he was raised from the dead and he died again. Si Lazarus po, nung siya po'y muling binuhay ng Diyos, ang tawag po doon ay raising from the dead. Anong tawag po? Raising from the dead. Why? Because Lazarus, when he died, he was raised from the dead and he died again. Namatay po din siyang muli. But the resurrection body, ang example natin dyan ay si Jesus Christ. Nung namatay po siya, after 3 days, siya po ay muling binuhay ng Espiritu ng Diyos. That is resurrected body, glorified body, at hindi na po siya muling namatay, siya po ay nabuhay magpakailanman. Amen. And this is our guarantee that every believer na kahit po mamamatay ay muling mabubuhay. Amen. Hallelujah. Palakpak po sa Diyos. Mabuhay. Sometimes our prayer are not answered yet. Too much delay. Amen. May pinagpipray po tayo na parang delay na. Parang gusto ko nang sisihin si Pastora Ellen. Good morning po. Okay. Bakit delay na? Huwag niyo po kong sisihin. Hindi po ako Diyos. Instrumento lang po ang ginagamit ng Panginoon. Amen? Ang tunay pong kumikilos, ang tunay pong sumasagot sa ating panalangin. Ano bang pinapanalangin natin? Church building. Ang tunay pong kikilos at patuloy na kumikilos. Though we did not see it yet, you have not seen it yet, but God is working. Maybe because we lack faith, may delay dahil kulang tayo sa pananampalataya, or God deliberately delays it because He wanted to do something greater beyond what we could imagine or think. Di ba yung kanta? Sabi ko, wow, ang ganda ng mensahe ng awit. Parang akma sa mensahe sa umagang ito. Actually, hindi po ito talagang mensahe ko. Ang mensahe ko po, ang title ay, Where Are You? Sa Genesis chapter 3 verse 9. Subalit, sabi ko, Lord, ano po ba talaga? Parang hindi ko po mabuo yung sermon na yon. Hindi ko alam. Lord, ano po ba ang gusto mong mensahe sa amin? At mensahe sa akin. Okay, idinako po ako ng Diyos sa mensaheng ito. Although naituro ko na po ito. Okay, in our Christian life, our anguish, our suffering, our pain, persecution, trials are nothing compared to our destiny. Our names were written in the book of life. Our destiny, where our names are written in the Lamb's Book of Life. Tayo pong mga Kristiyano, siguraduhin po natin na ang ating pangalan ay nakasulat
sa aklat ng buhay. Paano po natin ito masisigurado? Madali lang po yun. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating malalim, very intimate relationship with Jesus. When we have a very intimate relationship with Jesus, meron po itong kalakip na bunga. Ito po'y may patotoo. Amen. Hindi lang po tayo basta Kristiyano pupunta pag linggo, hanggang Biyernes hanggang Sabado, tayo po'y naglulupasay, nagtatampisaw sa takbo ng mundong ito. Hindi po ganon ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Sapagkat ang buhay na binago ay merong patotoo. Amen? Wala akong kausap. Doon na lang po ako sa live. Kumusta po kayo? Mga nasa live, nanonood at manonood. Amen? Ayan. Very good. Roman number 2. Are you still with me? Are you learning? Are you listening? God is still working, even if you think that everything is over. Verse 21. Martha then said to Jesus, di ba na-delay si Jesus? Walang kausap. Sino ang na-delay? Jesus. Sino ang namatay? Lazarus. Akala ko si Jesus eh. Sino yung kapatid ni Lazarus? Sino yung nagpuna sa paa ni Jesus? Ano ang ibinuho sa paa ni Jesus? Very good. Okay, you are perfect. Meron na kayong certificate. Pwede na kayong umuwi. Okay. Ano ang Roman number 2? God is still working. Even if you think that everything is over, parang tapos na. Hindi na ako sinagot ng aking nililigawan, bigo na. Yung pinagpipray kong bahay at lupa, wala na. Parang wala na. Yung pala, merong inihandang Diyos na mas maganda. Chapter 11, verse 21, sabi ni Martha, Martha then said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Panginoon, sana nandito ka. Kung nandito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Jesus said to her, even now I know that whatever you ask, God will give you. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Sabi ni Martha, Panginoon, sana nandito ka, hindi sana namatay ang aking kapatid. Di ba pag humingi ka sa Diyos, gagawin ng Diyos at ibibigay niya sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, ang iyong kapatid ay hindi, ang iyong kapatid ay mabubuhay muli. Sabi ni Martha, oo, Panginoon, alam ko. Pagdating ng araw, pagdating ng resurrection, ang sagot ng Panginoon. This is my favorite verse. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, siya ay muling
mabubuhay. Tayo po ba'y naniniwala? Amen. Akala ko walang amen. Magsiuwian na po tayo. Sayang yung ating mga lipstick at kilay. Sayang naman na yung plantsadong damit. Okay. Alam niyo po ba, pag kayo po ipupunta sa gawain, nakaredy ang puso mong mag-worship, nakaredy ang tainga mong makinig, ang puso mo. Kasi, kapag hindi, pagdating mo rito, problemado ka, paglabas mo dyan, mas marami kang problema, sayang ng araw, sayang ng oras, sayang ng pamasahe, mabuti pang hindi ka na pumunta. May kausap po ba ako? Amen. Alam niyo po ba ito? Yes. Nakikinig po ba kayo? Okay, bahala kayo. Okay. Sabi ni Martha, sana nandito ka, Panginoon. Sabi sa verse 32. Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw him and fell at his feet, saying, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sabi ni Mary, di ba si Martha kanina, sabi niya, Panginoon, sana nandito ka. Buhay pa sana yung aming kapatid. Sabi naman ni Mary, Panginoon, sana nandito ka kanina. Sana buhay pa yung aming kapatid. Martha and Mary thought everything is over. Funeral is over. Nothing good happened. Lazarus is dead. 4 days in the tomb. It is finished. Jesus is late. Jesus is latecomer. Jesus will never be late. They never know that God is working for God's glory. That God will do something greater, more than what we expect. Panginoon, kailan kaya ako magkakatrabaho? Ang sabi ng Panginoon, humanap, makakasumpong, kumatok ang pintuan ay bubuksan, humingi, at kayo ay bibigyan. Panginoon, kailan kaya kami magkakaanak? Ang baby po, it is a miracle. Ito po ay biyaya ng Diyos. Amen? Sino po dito ang gusto magkaanak? Yun lang po may asawa ay mga dalaga, wag! Mag-asawa muna kayo. Ang Diyos po ay gumagawa. God is working in you. Amen? Wag po tayong mainip. Magbibigyan po kayo ng Panginoon. Amen? Sa anumang kaparaanan, bibigyan po tayo ng Diyos. Maybe some of us is like Martha and Mary. Trouble. In trouble, minsan we have trouble, back and forth. Panginoon, pabalik-balik. Bakit may kalamidad? Bakit magulo? Nasaan ka, Panginoon? Nasaan ka, Diyos? Hindi ka yata gumagalaw. Nung ako po ay, kasi sabi nila, hanapin nyo si Dr. Ocampo. Ang dami ko na pong napuntang doktor. Good morning, man nanonood po yung kapatid ko. Ilang dermatologist na po ang pinuntahan ko. Nung ako po'y pumunta ng Martes, patalastas lang po ito. Natagpuan ko po si Doktora Campo. Napakabait niya po at kahit po siya medyo may edad na, ang ganda ng kutis niya. Sabi ko, Dok, ikaw yung hinahanap ko. Kaya lang, gusto niya na akong i-check up. Kaya lang sabi ko, Dok, sandali lang po. Kaya lang po ako pumunta kasi hinahanap ko lang yung clinic mo. Sige, bumalik ka na lang sa Thursday. So sa madaling sabi, wala pa po kasi akong budget. Kasi kung pumunta ka po sa derma, kailangan po malaki ang perang hawak mo.
Nung ako po'y bumaba, ako po'y naka-schedule na pumunta sa quality check. Kasi ako po'y magre-register ng yakap. Pagbaba ko po, sinumpong po ako ng aking allergies na sobrang kate, sobrang sakit na parang tagos sa buto. At ang init po, at mahangin, di ba ngayon malamig? Hindi ko po alam kung saan galing talagang sobra. Pero hindi ko po tinanong ng Diyos, nasaan ka ba? Nung time pong yun, nagsusolo lang ako. Mahirap pong nagsusolo kayo. I cannot imagine kung saan galing po yung sakit, yung kate. Nananalangin po ako sa kalsada. Na yung mind ko, I do not know kung tatawid ako o magre-remain ako kasi kailangan ko pong tumawid kasi sasakay po ako. Nung time na yun, kung kayo po makaranas ng ganun, parang gusto mo nang umakyat sa bundok at doon ka sumigaw at sa sobra pong sakit at sobra pong kati that I cannot imagine, baka sabihin mong pupunta ako sa bundok at magpapatihulog na lang ako sa bangin. Pero hindi ko po yun naisip. I cannot imagine kung saan po talaga galing. At hindi ko alam bakit nung panahon na yun, inatake po ako. But God is good. Nagawa ko po yung kailangan kong gawin at nakarating po ako doon sa pupuntahan ko sa Cebuana, dito po sa United. Kasi po yung lahat ng Cebuana sa bayan ay ano po siya, ang tawag doon, nag-downgrade yung Zoom. So kaya yung pong transaction na nilalakad ko, hindi po na-transact. So sabi ko, Panginoon, doon ko po naramdaman. Nakasama ko ang Panginoon. Yes, sabi ko, Lord, salamat. Pagdating ko po sa bahay, maayos po yung pakiramdam ko. Hindi ko alam, nung time na nagsusolo ako, doon ko po naramdaman yung I cannot explain, so unbearable, but something is bearable when we have Jesus. Palabaka po natin ang Panginoon. Hindi ko po ginaya si Martha. Hindi ko never ko pong tinanong ang Diyos kung kasama ko siya. Kasi alam ko, kasama ko po ang Panginoon. Yung pong naranasan kong sakit, it is not a joke. Kasi nung time pong yun, noong December, papasok ang New Year, sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, here I am. Kasi nung time po na, every time sinusumpong po ako ng sobrang masakit po, kasi tumatagos po sa buto. And then ang taas ng lagnat ko, nakuha 40. Every 3 hours, kailangan ko uminom ng sa lagnat. Every 3 hours po yun. Wala pong ibang nakakaalam kung gaano po kasakit. Kaya tanong ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Are you checking our attendance? Sabi ko, Lord, here I am. But God is good. Kasi pag ako po sinusumpong yung
sabi ko nga, Lord, I pray na hindi ito maranasan ng anak ko. I thank the Lord sapagkat binigyan niya po ako ng tolerance sa pain. Kasi po ang katawan ko, ako po sanay sa pain, talagang mayroon po akong tolerance. Yung pong sakit at sobra pong kate na tumatago sa buto mo, sa laman, sa lahat, mula ulo hanggang tagampakan. It is not a joke. Ang kagandahan lang po, hindi po ako na-confine. Maybe because doon po sa turok ko sa erig, hindi po umakma sa aking katawan. So, salamat sa Panginoon because God is faithful. Palapagan po natin ang Panginoon. There are times we do not even perceive where God is. Ang sabi po ni Job, sa chapter 23 ng Job, verse 8, 9, and 10, I will just paraphrase. Panginoon, hindi kita makita. Kahit saan man ako dumako ng tingin. Subalit ang alam ko, nakikita mo ako, Panginoon. Amen? Hindi po natin ma-perceive. There are times ang Diyos, we cannot see Him, but God sees us. Amen? There are times na matindi yung ating nararanasan. But we must believe, keep on believing, keep on persevering, and let us run to Jesus. Amen? Sabi po sa Psalms 139 verse 7, Panginoon, saan ako pupunta? Where can I go from your spirit? Saan ako pupunta, Panginoon? Hindi ako pwedeng magtago sa iyong presensya. Amen? Sa lahat po ng ating nararanasan, maging ito man ay a matter of life and death, Jesus is always there for us. Amen? Roman number 3, God's absence is an opportunity for us to believe. Ang sabi po dito, God's absence. Ang sabi po natin, God is never too late. God is always present. Subalit ang sabi po rito, God's absence is an opportunity to believe. Why? Because in this context, during the time, Jesus was still in the flesh. Si Jesus po ay nasa katawang tao pa, but now Jesus is in heaven. He is with us. Jesus is Spirit. He is omnipresent. Subalit yung context po nito, si Jesus ay nasa katawang tao. Balik po tayo sa John 11 verse 15. Ang sabi po sa 15, I'm sorry ha. Okay, excuse me. Verse 15, and I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe, but let us go to Him. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, nagpapasalamat ako na wala ako doon upang kayo maniwala. Amen? If I am glad, and I am glad for your sake that I was not there, so that you may believe, to strengthen the faith of His disciples, and to show them the significance of the greater miracle to come. And Jesus teaches His disciples that death is not the end, but a transition of life. Ang kamatayan po, hindi po ito katapusan, kundi ito po ay pasimula ng panibagong buhay.
important of believing, if you believe, you will see the glory of God. Ang sabi ng Panginoon, mas napakaganda wala ko tayo maniwala sa Diyos. Roma number 4, God feels what we felt in our worst situation. Nung pong worst situation natin, nung nandoon na po tayo sa dulo, nang para bang wala ng katapusan, nararamdaman ng Diyos yung ating nararamdaman. Verse 33, 34, 35. Are you still with me? Verse 33, ang sabi po rito, when Jesus therefore saw her weeping, and Jesus who came with her also weeping, he was deeply moved in spirit, and was troubled, and said, where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Verse 35, this is your memory verse, 35. Uy, konti lang ang may memory verse. Verse 35, si Jesus ay umiyak. O, pag hindi nyo pa yan na verse ay na-memorize. Okay, bakit siya umiyak? Sapagkat naramdaman ni Jesus kung ano yung nararamdaman ng magkakapatid. Yung napigatian, yung nasa worst situation, naramdaman po ng Diyos yung ating mga sitwasyon sa mga oras na ito. Ikaw ba'y nasasaktan? Ikaw ba'y bigo? Ikaw ba'y may sakit at karamdaman? Ikaw ba'y naghihinanakit? Ikaw ba'y naiinggit? Ano pa ang nararamdaman nyo? Ang Diyos po hindi naiinggit. Amen? Ang Diyos po hindi naghihinanakit. Ang ibig sabihin po dito na ang nararamdaman nating kapigatian, kalungkutan ay nararamdaman ng Diyos. Amen? Hindi po yung inggit, hindi po yung puot, hindi yung sama ng loob, kasi hindi po yun sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Jesus was so caring. He feels what Martha and Mary and the people felt. Jesus feels what we felt in our painful situation. Besides, He knows what He is doing, something greater miracle. But unfortunately, Martha and Mary was skeptical. Nagdududa po sila. Amen. Kapag tayo po'y pinagdudahan natin ng Diyos, hindi po natutuwa ang Panginoon. Sapagkat ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay kailangang manampalatayang may Diyos. Amen? Okay. So, verse 39:40. Ang sabi po sa 39:40, Jesus said, remove the stone, Martha. The sister of the deceased said to him, Lord, by this time there will be a stench, for he has been dead 4 days. 40, Jesus said to her, are you still with me? Are you listening? Okay. Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi ni Martha, Panginoon, mabaho na yan. 4 na araw na yung patay. Ang sabi ng Panginoon, sinabi ko sa'yo, di ko ba sinabi sa'yo na pag ikaw ay maniwala, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So they removed the stone. Then Jesus raised His eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always bear with me, but because of the people standing around, I said it.
so that they may believe that you sent me. When he said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come out. Ang sabi po ng Panginoon sa mga tao, remove the stone. Di ba kaya namang utusan ng Diyos yung stone? Makapangyarihan po siya. Remove the stone. Sino po mga kasama niya? His disciples. Sino po ang mga tao naririto? Are we disciples of Jesus? Nasaan pong ministry ang Panginoon? God is working His ministry together with His disciples. Ibig sabihin, when we are in the ministry, ang Diyos po ang gumagawa, tayo po yung kamang gagawa. Hindi po hinayaan ng Diyos na yung mga disciples na katungangan lang doon, nanonood, nakatayo. When Jesus called us, He called us for a purpose. Hindi lang po tumayo, umupo, kundi tayo po ay inuutusan ng Diyos to work in the ministry of Jesus. Kasi tayo po ay kamanggagawa. Ang sabi po doon sa Efeso chapter 2 verse 10, tayo po ay binago ng Diyos kamanggagawa. Hindi po kamanggagaway, kamanggagawa. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciples, remove the stone. At doon po sa verse 43, after He thanked the Father and gave Him glory, sabi ng Panginoon, Lazarus, come out. Bakit hindi inutusan ni Jesus yung mga disciples, tawagin nyo si Lazarus at sabihin nyo, come out? Bakit hindi po yung mga disciples? Anong ibig sabihin po nito? That when we are working in God's ministry, si Jesus po ang kumikilos. Hindi po tayo. Jesus He has the only who has the power to raise the dead. Nakakalungkot po na minsan may mga manggagawa na binibigyan ng kaluguran yung kanilang mga leader. Kapag tayo po'y nagkagawa ng isang bagay sa Diyos, na kapag patanggap ka sa tao, nagbago ang buhay nila, huwag niyong angkinin ang kalwalatian. Nakakahiya naman sa Diyos. Gawin lang po natin yung ating role. Magpagamit tayo sa Diyos. Yung pong the rest, yung mga miracles, mga imposibleng bagay, pagpapagaling, pagbabago ng buhay, ito po ay trabaho ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi po sa sarili nating kakayanan. Amen? You can never share the Word of God, I tell you, without the power of the Holy Spirit. Tanungin niyo po ang sarili niyo, bakit hanggang ngayon nahiya kayong ipahayag si Kristo, na si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo nagbabago ng buhay? Kayo po ang makakasagot niyan. Nasa inyo ba ang banal na Espiritu ng Diyos o Espiritu ng kabila? I am always telling you this, share the gospel. Huwag po tayo nakokontento, tayo lang. Amen? Ang sabi ko, Lord, pagalingin mo ako totally, Lord.
and I will share the good news. Pero ang sabi ng Panginoon, ano pa ang hinihintay mo? Go! Pinagaling na kita. Sabi ko, Lord, oo nga pala. Kasi hinihintay ko pong manumbalik yung aking kutis. Hayaan po natin ang Diyos magpanumbalik na ating kutis habang tayo'y gumagawa sa ubasan ng Panginoon. Hallelujah! Kailan po ba tayo magbabahagi ng salita ng Diyos? Kung wala na tayong pandinig, wala na tayong boses, wag po nating hintayin na sabihin ng Diyos. Katulad ni Lazarus na patay physically, sisigaw siya sa mga patayang espiritu, Lazarus, come out. Amen. Wala akong kausap, lahat na kayo po. Share the gospel. Tayo po'y manggagawa. Mga leader. Sino po dito ang mga leader? Mga leader po ang ministry heads. Ilang kaluluwa na po ang nadala natin sa Panginoon. Marami po ditong bago, wala ngayon. Follow up. I-follow up po natin sila. Yung pong heartbeat ng Diyos na hindi sila mawala sa kawan ng Diyos, yan din po dapat ang maging heartbeat natin. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag natin nang hintayin gumaling si sister, gumaling si pastoro, gumaling para tayo kumilos. Nandiyan po ang Panginoon. Siya po ang kumikilos, hindi po yung tao. Amen. Hindi po ako galit. Wala po ito sa aking kopya, pero dinadako po ako ng Panginoon dito. Hindi po ako galit. Natutuwa po ako sapagkat nagpapatuloy tayo sa Diyos. Ang tanong, ano po ba ang ginagawa natin? Itaas ang kamay ng mga ministry heads. Itaas po, itaas. Hallelujah, shundorololobashunda. Hallelujah, Panginoon, anoint them. Anoint their lips in the name of Jesus. Panginoon, isugo mo sila, O Diyos, ng may kababaan ng loob, may pag-ibig. Hallelujah, anoint them with a double portion of your anointing. Hayaan mo, Panginoon, umani ka ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng mga kapatid namin ito. Amen. Hallelujah. Nakakatakot po ang maglingkod sa Panginoon. Subalit kasama po natin ang Lord. Ang sabi ko, Lord, ang dami naming dinadalaw na may sakit. Malalala pa ang mga sakit. Ipinagpipray namin sa mga sulok-sulok, may mga sakit. Pagkatapos ako ang nagkasakit, pwede ko bang tanungin ang Panginoon, Lord, bakit? Hindi ko po siya pwedeng tanungin. Hinayaan ng Diyos na magkasakit ako. Hindi niya po ito kalooban upang lalo kong maramdaman yung mga dinadalaw natin may sakit. Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sino mang dinalaw niyong may sakit, mga nasa bilangguan, pinainom niyo ng malamig na tubig, tinulungan niyo, ako ang tinulungan niyo. Ang tanong ng mga disciples, kailan po ba namin ito ginawa sa inyo na kayo nabilanggo, dinalaw namin, nagkasakit, na kayo'y aming dinalaw? Ang sabi ng Panginoon, kung ito'y ginawa niyo sa iba, ginawa niyo ito sa akin. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!
Roman number 4, God feels what we felt in our worst situation. Roman number 5, are you still there? Meron pa po tayong 3 minutes bago mag-11. Even beyond the grave, God is working. Kahit sa ilalim ng anong grave sa Tagalog? Ay, sorry, libingan pala. Kahit sa ilalim ng libingan, kumikilos ang Diyos. Amen. Hallelujah. Even beyond the grave, Jesus is working. Hallelujah. 1 Corinthians 15:55. O death, where is your sting? O grave, where is your victory? If you think He is not working, Psalms 46 verse 1 hanggang 3, God is our refuge, strength, a very present help in trouble. 1 Corinthians 15:55. O death, where is your sting? Jesus is the resurrection. Jesus is God. Jesus resurrected from the dead. Kaya kaya niya pong buhayin ang mga namatay. I am the resurrection and the life. Siya po ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sino ang sumasampalataya sa Kanya, bagamat mamamatay muling, mabubuhay ang pangisigaw natin sa ating paligid. Darating ang araw, wala na po tayong panahon. Pasama ng pasama ang mundo. Alam niyo ba yung Epstein Files? What's this? Ito po'y umiikot sa buong mundo at kasama po ang Pilipinas. At ang ginagawa po nila, pumapatay sila ng mga sanggol, ng mga kabataan, at ito po'y kinakain nila. They're cannibals. I do not know. Nasa ano po ito, sa DOJ ng US. May files po sila kasi ito po'y binabantay nila. Ito po ay grupo ng mga elite. They wanted to annihilate humanity. Papayag ba kayo? Of course not. So ano pong gagawin ng mga Kristiyano? Share Jesus. Share the gospel. Kahit ano pong mangyari sa mundong ito, we are protected by God. Hindi, palapakan po natin ang Panginoon. Nagulat po ako kagabi, sabi ko, ano ito? Akala ko nga parang AI. No, hindi po siya AI. Files po siya galing sa DOJ ng US. At ang pinapakita lang po na yung first part, yung first 1% lang ng video. So, tingnan po natin, this world is becoming worse and worse until Jesus comes. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Huwag po tayong manhid. Magkaroon po tayo ng burden sa ating kapwa. Amen! Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Jesus. You are doing great miracle in this country, Panginoon. Hallelujah! Tayan mo, Diyos. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, O God. Salamat po, Panginoon. Kami po ay kamanggagawa mo, Panginoon. Hallelujah! Salamat sapagkat patuloy kang kumikilos, bagamat sa mundong itong masama, sa pinaka-worst na situation, you are God, you are Jesus, you are in control. Salamat po, Panginoon. You are healer. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus.